Nasubukan niyo na bang na-scam? Well, sa akin kasi hindi ko alam kung scam ang tawag dito. Shall we begin? Let's begin now. Kadalasan, kapag ako umorder sa mga online store, kinukuhanan ko talaga ng video. Pero nagulat talaga ako dito guys kasi ang bait ni seller. Kasi nagawa pa niya maglagay ng reminder. Tinatanong niya siguro kung ano na naman itong pinili ko na pinag-aksayan ko ng pera. Magtatapos na kasi ang taon guys, inaisip ko wala pa pala kami nireregalo sa mga bata. Kaya naman bumili ako ng twin bike para sa kanila. Oh, hindi nyo na naman alam yung twin bike. Twin bike, yung dalawang bike na magkapareho. Well, pwede rin yun pero hindi kasi yun ang ibig kong sabihin. Pero teka, ano to? Ba't may panungkit? Itong twin bike nito guys ay tri-bike ng mga bata na pwede magsakay ng pasahero pa sa likod. Sa tingin ko kasi mas mainam ito kaysa bumili pa kami ng dalawang bike. Kapag sa mga online store kayo bibili ng mga gamit kagaya nito, hay nako, ihanda nyo na inyong mga ulo. Dahil kapag hindi kayo mahilig sa mga puzzle, tiyak problema talaga kayo. Dahil pira-piraso na ipapadala sa inyo at bahala na kayong bumuo. Habang tinitignan ko ang mga parts nakaramdam na kagad ako ng hilo. Aba na to, ba't may kasamang tirador? Itong ride-on car na sa tabi ko ay sa online store ko rin nabili. At kagaya ng bike na to, ay ako rin ang bumuo. Pero hindi ako nahihirapan. Ang kaso, dito sa isang to, bahala na. Napansin ko guys na parang kulang ang part. Kaya hinalog ko mabuti yung loob ng box. Ang kaso, wala na talaga. Kaya sinimulan ko na lang ang pagbuo. Akala ko nung una, ang liit niya. Kasi ang liit ng frame. O ayan, nagugula na ako. Paano ko naman kaya to sisimulan? Ay, pambira. Ito palang tirador na ito ay para sa gulong. Follow my instinct na lang talaga. Oops, teka, mukhang mali. Kung bakit naman kasi sa kamamadali yata ni seller ay nakalimutang ilagay ang manual. Kaya shoutout sa mga seller na masisipag magtrabaho. At the same time ay masisipag din mag-isip ng kung ano-ano. Na pati yata problema na may problema, pinaproblema na rin. Kaya ultimo manual nito ay wala na, hindi na nailagay. So ano ang akala nyo sa akin? Manghuhula? Hala, dyan ka na nga muna at mamaya ka na lang. So dito muna tayo sa abdominal roller wheel na to at dito sa ating tirador. Aba, at kayo pala magkarugtong ha? Teka nga muna, ba't parang unicycle naman na to? Lagyan na lang ng upuan at yun, may unicycle na ang mga anak ko. Pero hindi, para sa mga payaso yun Kaya nga pala twin bike ang tawag ko dito dahil para talaga ito sa mga kambal. So itatanong nyo na naman siguro, Daddy Ram, hindi naman kambal yung mga anak mo. So kailangan pala talaga literal na kambal yung mga batang sasakay diyan. Maaring hindi nga sila kambal pero parang ganon na rin kasi magkalapit ang edad nila. Susunod kong inilagay naman ay ang gulong sa likod na akala ko noong una mahirap pero ang dali lang pala. Yung ba para ka lang gumagawa ng laruan sa sasakyan? Teka, ano bang tawag ko dito? Hindi ba laruan? Noong ako'y bata, ako ang gumagawa ng mga laruan ko. Kaya siguro ngayon, kahit parang mahirap buuin ito, madali lang naman pala para sa akin. Pero alam nyo ba guys, nung bata ako, hindi ko naranasan ng mga ito. Buti na lang pinalaki ako ng mamagulang ko na maging masaya kung anong meron ako. Kaya kahit wala ako ng mga yan noon, hindi ko na pinangarap na magkaroon. Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala ako naging bisikleta. Nakakapagod kaya. Pero alam nyo, sabi ko sa sarili ko noon, hindi ko ipaparana sa mga anak ko o sa mga pamangking ko ang mga naranasan ko nung bata ako. Na kung wala ako ng mga ganyan noon, dapat sila meron. Kasi kapag nakikita ko silang masaya na nakasakay sa mga yan, ay para ako nakikita aking sarili nung bata pa ako. Kanina pa akong dada ng dada dito. Ano, napansin nyo na ba yung nawawalang part? Bukod kasi sa manual, meron kasing isang part na kanina ko pa alam na wala talaga. Actually guys, sa Lazada ko ito in order. Pero ang seller nito ay sa China. Hindi ako sigurado guys kasi baka mamaya sabihin nyo na naman na nagmamagaling na naman ako. At dahil sa Lazada ko ito in order, ay hinanap ko talaga yung pinakamura. At alam nyo ba na kadalasan sa mga store na may mga murang paninda ay sa China. Ang kaso guys, kapag kasira o kaya naman kulang ang parte nito, ay hassle talaga pag sinoli mo pa. Kaya ako, mas minabuti ko na wag nang isoli. Kasi alam kong kaya ko naman itong paraanan. Hindi naman kasi ako gaya na ibang tao diyan na kahit isang tornilyo lang ang kulang, kung makapagreklamo, kala mo milyones ang binayad. Sa part ng video na yun guys, makikita nyo na yung parte ng bike na nawawala. Ano, napansin nyo na ba? Hindi pa rin. Maliban kasi sa manual guys, nakalimutan din ni seller ilagay yung platform. Oh, hindi nyo na naman alam yung platform. Platform, YouTube, Facebook, TikTok. Nako, paniwala naman kayo. Joke lang yun. Platform guys ay yung patungan ng paa. Oo guys, nawawala yung patungan ng paa ng pasahero sa likod. O, di ba? Siguro kung kayo sa akin, isoli nyo na tong bike na to. Ako kasi, hanggat kaya kong paraanan, paparaanan ko talaga. Tapos, pa-remind pa si seller, ay kulang naman talaga ng parte itong pinadala niya. Yan ang napapala ng kakuriputan ko. Palibasa mura, ay pinatulang ko talaga. Kaya sa mga mahilig mag-shopping sa mga online store, through Lazada at Shopee, kung hindi kayo sigurado guys, doon na kayo sa local store. Minyong hindi nagagaling sa ibang bansa. Medyo may presyo nga lang, pero at least mas madali makipag-usap kapag may issue yung mga binili nyo. O ayan, sa wakas mukhang bag na talaga siya. Kanina, nagtataka talaga ako kung
kung para saan ba talaga tong rod na to. At yun nga, para pala ito sa control ng guardian. Syempre, pag hindi pa marunong magbike ang mga baby, ang mga guardian muna magkokontrol nito. Laking tulong ito guys, both sa parents at saka sa mga babies. Lalo na sa pamamasyal. Syempre, dahil magkalapit ang edad nila, hindi ko sila kayang buhating pareho. Pangalawa, maganda tong bonding ng magulang at ng mga babies. At pangatlo, dahil kailangan mong maglakad para maitulak ito, so magandang exercise yun para sa mga magulang. O diba? Nag-exercise na ako habang nag-aalaga ng mga bata. O ano, agree kayo doon? O ngayon guys, sabihin nyo nga sa akin, na-scam ba ako o sadyang ulyanin lang si seller? Buti na lang, very impressive naman yung duration ng pagka-deliver nito. At syempre, salamat na rin sa paborito kong courier, ang Flash Express. Maliban kasi sa mabilis sila mag-deliver, sobrang lapit lang nila sa amin. Kaya kung minsan, ako na lang ang pumipick up. Hindi kagaya ng isang courier dito sa amin. Palaging inaabutan ng cut-off. Kaya imbes na ma-receive mo sa araw ng delivery, yun, magantay ka naman kaagad hanggang kinabukasan. Tapos ilalagay nila sa note, unreachable daw kami. Ay kagaling, naging kasalanan tuloy namin. Ay di wow, yung umasa ka sa maghapon na akala mo darating, tapos sa bandang uli kami pang sisisihin kaya hindi nakarating. Wag ganun oy, hindi na lang nila sabihin at delivery man kundi nanisi pa sila. O ayan, medyo malapit-lapit na talaga mabuo. Sa tansya ko guys, ito'y pwede lang sa mga batang hanggang 4 na taon, depende sa laki. At hindi siya ganun katibay. Hindi ko siya may re-recommenda guys kung pang araw-araw na gagamitin. At lalong hindi ko may re-recommenda kung ang mga anak ninyo ay terror sa mga laruan. May mga bata kasing malilikot ang utak at gusto na kagad maging mekaniko. Yan bang kabago-bago ng mga laruan, pero wala pang isang buwan, wasak na. Iba-iba naman kasi mga behavior ng mga bata. Mayroon silang mga sari-sariling mga gustong laruin. Tayo mga magulang lang kasi nagpaplano para sa mga anak natin. Halimbawa, itong bag na to, hindi naman to hiningi na anak ko pero binili ko para sa kanya. Para nga mga pagbanding kaming tatlo habang nag-exercise ako. Kaya kung ang mga anak nyo ay terror sa mga laruan, mas mainam na bigyan sila ng mga puzzle toys tulad ng Lego para magsawa sila sa kabubuo at kawawasak. Nahahasa pa ang creativity ng mga bata. O ayan, upuan na lang talaga at matatapos na. Ako kaya kong buhatin ito? Nako, baka isang binti ko palang wasak na to. Isa pa palang napansin ko dito guys, hindi siya ganun ka-safe lalong-lalo na sa mga malilikot na bata. Dahil kung mapapansin ninyo, ang gulong nito sa likod ay nakatapat sa upuan. Ibig sabihin, kung walang bata sa harap at walang magulang na nakahawak sa likod, maaaring matumba ang mga bata nakasakay sa likod kapag ito'y naglilikot. Kaya balak ko nga sanang i-adjust sa mga gulong nito. Ang kaso, baka hindi ko mailagay na maayos. Kaya payo ko lang sa mga magulang na may mga laruang ganito ang kanilang mga anak, huwag natin silang hayaan na sumakay sa likod kung walang nakasakay sa harap. O mas mainam na samahan natin sila habang sila'y naglalaro nito. Hay, salamat, nabuo na rin sa wakas. Ay, hindi pa nga pala at may nawawala pang bahagi nito. Alam niyo ba guys, habang ginagawa ko ito, napagtanto ko na kailangan ko rin yatang bumili na sa akin. Kasi kung ilang exercise na ang ginawa ko, parang walang pagbabagong nangyari sa katawan ko. Kaya lang naisip ko, saan kaya ako makakahanap ng bike na kasing laki ng motor ang katawan? Baga kasi sa bigat ko guys, wala nang obrang bike sa akin. Kung bakit kasi bala ko pala magpapayat, nag-ipon pa ako ng taba. Pero alam nyo guys, sa mga nagkakaedad na kagaya ko, kung gusto natin magkaroon ng mahabang buhay, kailangan natin magkaroon ng magandang kalusugan. Itatanong nyo na naman siguro, Daddy Ram, ang lusog-lusog mo naman ah. Well, sa totoo lang, medyo pumayat na ako niyan. Pero aminin nyo man at sa hindi, mas maganda pa rin yung pang modelo ang dating. Naks, kailan kaya mangyari yon? Yun, sa wakas, okay na talaga to. So ngayon naman, naisipin ko kung saan ko kukunin yung ipapalit kong platform. Patungan na nga lang ng paa. Hay nako seller, pinataas mo talaga ang presyo ng dugo ko ngayon. Pagkatapos kong manghula kung paano ko buuin ito, dahil sa manual na nakalimutan mong ilagay, ngayon naman iisipin ko kung saan ko kukunin yung ipapalit ko sa patungan ng paa na nakalimutan mo na namang ilagay. Dahil yata sa gusto magpa-impress at ma-receive ko kaagad, ay nakalimutan na niyang i-double check. Buti na lang napansin ko na kasingulma siya ng lumang accessories ng walker ng mga bata. At dahil sa hindi naman na nila ito ginagamit, yan ang pinalit ko. Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video.